Hi mga co-wanderers! Tara! Samahan nyo kami sa isang quick getaway mula Quezon City papuntang Calatagan, Batangas para sa isang relaxing na one-night camping. Perfect to para makapag-unwind at mag-recharge. Pupuntahan din natin ang isang sikat na cafe sa Tagaytay na overlooking ang Bulkang Taal. Ang maganda dito, meron silang rooftop na nagbibigay ng perfect view ng bulkan. And lastly, dadaanan natin ang sikat na building lights sa Metro Manila. Ang campsite na ating pupuntahan ay sa bandang kanluran ng Pilipinas kaya asahan natin na merong sunset view. Mula Pansol QC, tinahak lang namin ang Katipunan Avenue, then nag-overpass kami, and then nagkanan kami papuntang EDSA. From Ortigas, diniretso lang namin ang EDSA. Medyo matraffic nga lang nung time na ito mga ka-wanderers, kaya iniskip ko na rin yung mga videos. Siyempre, medyo nakaka-boring. And then yun, diniretso lang namin hanggang dulo, then nagmagallanes kami. Then sa Magallanes, dire-diretso lang tayo mga ka-wanderers. Then kakanan lang tayo dyan sa may C5 South Lake XP. Medyo maluwag naman yung daan dito. Then may airplane observation deck lang din tayo dito. Dinire-diretso lang din natin ang C5 road na ito. Then ladaan tayo palabas ng Zapote Road. Kung makikita nyo, sobrang luwag ng daanan. Medyo okay din yung dito, klima. At least hindi sumabay yung ulan sa atin. Medyo cloudy lang tayo mga ka-wanderers. So dire-diretso lang tayo. Yung time nga na ito is dire-diretso lang kami. So actually meron tayong mic na to DJI mic, mabili rin tayo pero hindi pa tayo gaano sanay. So ito dire-diretso lang, then nakarating kami ng SM Sukat. Medyo maganda lang din yung view kaya binidyohan ko. Then ayun, tuloy-tuloy lang lang guys, hindi naman inaantok. So kwentuhan lang din kami dito. Then dito guys, sunod lang din tayo kay Google Maps kasi hindi ako masyadong familiar dun sa lugar. Then meron kaming dinaanan na mag-iipot pero halos siya talagang dinadaanan din siya na parang shortcut siya guys. Hindi ko lang alam, pa-share na lang kung anong tawag dito sa daanan na to. Kasi itong nirecommend ni Google Maps. Then sa may dulo lang is kakanan lang din kami. Alam namin paglabas ito bandang bandang Cavite na. So yun guys, dinediretso ko lang yung daanan na to. Then sa bandang dulo, kakanan kami, medyo marami lang din kasabay na motor at sasakyan. Kaya doble ingat lang din. Then dapat lagi tayo may presence of mind. Then dire-diretso pa rin kami, sunod pa rin tayo kay Google Maps. Then kumanan lang kami dito. Then dito na nagsabi si Langga na medyo gutom na. Ang ulam nga namin dito is dinakdagan, dinuguan, then gotong Batangas. Ngayon lang din ako nakatikim ng gotong Batangas kaya gusto ko ito na may sabaw. So yun, kain tayo guys. So we always need to check our OBR kung naiihi, nauuhaw, nagkugutom, syempre kasama natin sila. After ng pahinga na to, then rides din kami ulit nilangga. Syempre nahabol namin yung oras, then diretso lang na tayo dun sa may Cavite. Then dito medyo maluwag yung biyahe kaya kilong-kilo. Hindi kami inantok ni Langga. Then papasok kami ng 13 Martires, then dire-diretso lang din tayo. Ito daw yung fastest way na binigay ni Google Maps. So rekta-rekta lang tayo. Ito rin guys yung kahalagahan na meron tayong intercom. At least dire-diretso lang kwentuhan natin. Hindi antukin yung driver and then si OBR. Para at least merong mga topic lang tayo. Then pagdating dito, dire-diretso lang din. Then Mendez Nunez pa rin kami sa may Cavite. Dire-diretso lang tayo. Then ito, tumagos na kami ng Tagaytay. Medyo malamig nga nung klima nito. Parang ayaw na nga namin tumuloy ng Calatagan. Pero syempre, kailangan pa rin enjoy yan. Kasi naka-reserve naman na tayo doon. So yun, ganda ng view talaga dito sa Tagaytay. Ibang-iba talaga. Yung sa Metro Manila, sobrang init. So yun, pagkadiretso namin, ito na kami sa Nasugbo, Batangas. And dire-diretso pa rin kami nilang kwentuhan lang kami dyan. Then ito, nagulat lang din ako na mayroong mga traffic cone sa gitna. Buti mabilis lang din yung pag-iisip natin na alam natin may nasiraan. So ito, napaka-scenic ng view, tahimik, pati yung simoy ng hangin, maaamoy mo talaga Then dito, dumaan kami sa may bandang
Tuy. Akala ko nga kulang yung pangalan niya, yung Tuy pala talaga yung pangalan niya. Kaya sa'yo mga Tuy, kumakanta kami diyan Nilangga. Then sa time na to medyo tahimik na silang kaya kinukulit ko rin siya, tinatanong ko kung kamusta. So yun, di naman siya inaantok kasi pag sign na nang inaantok yan, nauuntog na yung helmet niya sa helmet ko Yan yun guys, approaching na tayo sa Calatagan. Medyo malapit na tayo dun sa beach resort na pupuntahan natin. Tapos ito, pag nakita nyo na itong mga puno na to, talaga ilang minuto na lang malapit na kayo yun sa bayan ng Calatagan. And then dire-diretso lang to, mabilis lang yung biyahe, buti nga walang mga lubak-lubak. Then ayun, bago kami pumunta dun sa resort, na isipan muna namin Nilangga na mamalengke kasi may nadaanan kaming palengke dito para mas mura kasi nagsasara daw yung resort nung gate sa pag 9 PM. So bumili na kami ng uling, ng talapia, and then pampano pala. So yun, after nito diretso lang kami. Then nadaanan namin dito yung arko ng barangay Tanagan. So kasi dito talaga yung barangay na pupuntahan namin. Then yun, sobrang lamig kahit medyo medyo hapon, cloudy, malamig talaga yung klima dito. Kaya nakakainggit. Kasi alam mo naman sa QC, sakto lang may time na malamig, may time na mainit. Tapos ayan, dire-diretso lang din ulit kami. Tapos dito na malapit na, may kita mo na yung arko ng pupuntahan namin. Then ito, dito kami pupunta sa may Edna's Beach Campsite. So pagdating mo pa lang, may tao na nasasalubong sa'yo. I-check kung naka-reserve ka ba o walk-in ka kasi magkaiba yung pwesto ng walk-in dun sa naka-schedule. Talagang pag naka-schedule ka kasi, talagang may designated spot na sa'yo na talagang hindi magkakadikit-dikit, yung sobrang dikit-dikit. Pag walk-in kasi, kanya-kanya ng pwesto yan, paunahan na Kaya yun, mas suggestion ko na dapat pag pupunta kayo dito, magpabook na kayo. Nagsisend naman sila ng quotation before, then dapat mag 50% down payment tayo. So ito lang siguro yung medyo sa kanila yung daanan papasok. Lalo na pag sa mga nakamotor, medyo mahirap lang. Kagaya namin na full pack yung ADB namin. Although pangatlong camping naman na namin to. Yung una sa may Bolinao, pangalawa dito ulit sa may Calatagan, yung malapit lang na resort dito. Yan na yan, pagdating dito, baba kami Nilangga. Pupunta ako dun, yun sa may harap, sa may reception kasi kailangan mo na mag full payment bago tayo tumuloy. So yun, baba muna yan. Nakikita nyo dito yung mga gamit namin. Medyo full pack talaga, pero ang kayang-kaya ni Butchog, baka EDB yan. Kaya sulit na sulit yung EDB namin. Kaya na yun, bumaba muna ako. Nagpapaalalay naman ako lagi kay Langga bago ako bumaba. Siyempre mahirap na iangat yan pag tumumba. So yan, bumili rin pala kami ng butane para just in case lang, mas mabilis. Yan si Langga. Kala patayo-tayo lang yan pero inaantok na yan. So yun, tapos na kami magbayad dito. Nasa around 1.5 lang yung binayaran namin. May bayad lang dun sa overnight, dun sa gagamitin na tent, kung small, medium or large tent ka. Yan na yan, pagdating dito may verification lang din. Kaya maganda talaga dito kasi talagang talagang organized. So yan, may kita nyo. Yan, may mga bilya rin pala sila dyan. Then yan, ito yung sa side na yan, ito yung mga schedule. Kumaga advance na nagpa-booking. Mas maganda kasi yun kasi talagang bibigyan ka ng maayos na pwesto. Kaso ito lang yung nabigay lang sa amin ni bossing, or I think ang nabigay din naman is yung management. Ang nabigay na sa amin na spot kasi is medyo masikip. Sakto lang talaga. Pero di namin kasi na-feel yung view dito Kaya yun, pinaliwanag niya sa akin na ito yung spot namin Nilangga. Yan. At yan, may papakita naman sa inyo dyan ng mga
may mga orientation lang din ng mga house rules din, resort rules pala na gagawin dyan. Pero yun, chinek muna namin yung area din, then parang medyo against ako dun sa nabigay sa amin. Pero syempre, ayan, tignan mo kung may kita mo dyan sa may katabi nila ng sasakyan, doon daw yung spot namin na binigay. Yan, medyo madulas lang talaga pag syempre buhangin yan eh. Ito yung nabigay sa amin na spot. Kaso medyo di namin na feeling lang kaya nagpapalit kami. Buti na lang may nahanap pa na spot, may available spot pa na walang reserve. So yan, tuwan-tuwa kami. Yan, silang tuwan-tuwa siya, tignan mo. Ito yung nahanap namin, yan. Talagang nung nakita ko to, gustong-gusto ko. Kasi pwede pa akong mag-sit ng hammock aside from the kasi hindi namin nadala yung namin eh. Hindi namin nadala yung camping gear kasi hindi pa dumating. Actually, kaka-deliver lang din nung araw na to. Kaya di na namin hinintay. So, yan. Ito, may kita nyo yung namin. Naka 66 liters ako ng Motorwood. Yan, yung ginagamit namin lagi para hindi mababasa. Tapos, meron din ako dyang side bag. Yan yan si Butchog. Talagang di kami pinabayaan niya. So, ito, nag-setup na kami. Pinas forward ko na lang. So, actually, kakabili lang namin nung tent na to kasi yung previous tent namin is binenta namin si Vidalido Poon Saan kasi sobrang laki. Pero soon pang nagkakotse, bala ko pa ulit bumili ng ganon kasi mas talagang maganda siya. Ito pang 4 na tao daw, pero pagkasama gamit sakto lang talaga to for 2 persons eh. Kaya kung makikita nyo dyan, sinetap namin, medyo natagalan lang. Then, binalak din namin mag-setup ng awning. Pero sobrang laki pala ng awning namin. Kaya, yan, makikita nyo yung awning. Sobrang haba. Kaya sabi ko, wag na, baka sabihin pasikat kami. Yan, tulungan kami nilang guys. Ito yung pinaka-purpose ng natin na umpisa pala na setup, huwag kayo mag-aaway. Kasi pag nag-aaway kayo, apektado na buong buong camping nyo. So yun, medyo fail din pala nung sa time na to, wala talagang sunset. Medyo cloudy yung yung dating, akala namin mawawala, pero nung last time kasi na nagkalatagan kami merong sunset, kaso medyo summer, pero sobrang init naman nun. Pagpasok pa lang namin sobrang init. Ito at least hindi na kami gumamit ng electric fan ito galing kasi hindi naman siya ganun kainit. So ito, sakto lang din naman yung nabili namin tent, pang 2 tao talaga. Magaan yung tent, hindi kagaya ng tent namin dati. Naawa din ako sa motor na to. So ito yung back view ng natin. Ito naman yung front view. Ito, nag-setup na kami, nasa loob. Bali, ang ginawa namin dito, silang pumapasok sa loob, din ako yung nasa labas taga-abot. Din yan, nagbihis lang din kami para at least maka-presko na. Tapos nag-medyas pa rin kami kasi medyo maano yung namin, yung buhangin. Yan, nag-setup na rin ako dyan ng ilaw, pati mga lights natin, kunyari Christmas light. Siyempre, Pasko na magpapasko na. So yan, setup lang din kami dyan. Medyo matagal lang talaga yung setup, pero siyempre part naman yun ng journey namin sa campers. Pag dyan palang sumukuha na, siyempre wala na, hindi mo na may enjoy yan. So yan, nag-prepare na silang ng mga Dito pala kumain kami ng balot. Nag-crave siya dun sa balot. Yan. Kinain muna namin sa loob kasi wala ang upuan. Medyo nakakangalay kapag nakatayo lang. And after nyan, pinipare na namin yung namin. Since we're done na dun sa setup ng camp, then nakapag-snack na ng balot, diretso kami dito ni Langga dun sa may grilling area kasi mag-iigaw kami ng isda. Kasi request ka rin yung isda na talapia sa pampanot. Yan. At least dito pwede naman daw mag-grill dun sa sa area mo syempre, pero di ko kasi nadala yung pang-ihaw namin. Nakala ko kasi malapit lang yung grilling area. So we're going to ihaw food for dinner.
Saan tayo? Taas? Ito sa gitna, oh. Dito? Bago lang. Yun na lang. Hindi ko alam kung bago lang. Sige, bilado na. Sabi dito ulit. Ay. Hindi ko dala. Akin na yung ano ko na maghugas ng fish. Ano ba to? Silo pa. Pwede pa yan. Ito, nakabukas. Bali ako na yung nag-prepare dito nung sa uling. May nakita naman kami na medyo may baga. Then, yun. Ako lang toka doon. Then silang siya na yung naglinis ng isda. So, yung binili namin is pampano din, tilapia. Kasi namimiss ka na doon kumain. Ayan. Bali yan, kinuha ko na rin dyan yung yung Jisoo Life. Kasi ito talaga yung life hack namin pagdating sa ikawan. Para mabilis tayo makabingas. Then ayan, sinalang na namin yung dalawang isda. Medyo malaki naman yan. So, sakto lang yung mahal niya. Tapos ayan. Yan. Perfect yung pagkakaluto. Yung talagang pulutan. Kanin, gagawin kanin. Tapos sabay may pulutan. Sarap. Then, ayan, banding kami nilangga. Ito yung mahalaga sa pagka-camp. Then, talagang magkakaroon kayo ng connection ng partner mo. Saka makaka-escape kayo dun sa mga hassle, mga toxic dun sa hindi natin masasabi sa buhay, sa work. Yan na talaga yan eh. Kasi ito, nagdagdag pa kami ng pulutan yung chicken. So yun guys, pakita ko lang yung sa namin. Ito yung setup namin. Yan. Basta yung mga gamit nasa labas and konting boodle fight. Tapos syempre, hindi mawawala yung inom dyan. Yan yun. Kain tayo guys. Kain muna kami dito ni asawa. Then, kwentuhan lang onte kung ano yung mga plano sa mga susunod na camp. Gusto naman namin sa susunod yung mga ilog camp. Then after kumain, palipad lang din ako ng onte para makita ko yung view paggabi. Ito guys siya. Paggising namin, ito naman yung view. Then ito naman yung aerial view papasok ng camp. Yan, dire-diretso lang naman yan. Papasok. Then yun, pag nagkaroon doon ng crossing, ito yung kakanan ka para sa reception. Magbabayad ka ng full. Then dyan sa may bandang kaliwa yan talaga yung mga walk-in. Yan, so diretso lang yan. Medyo low tide lang din talaga nung namin yun. Kaya
nag-ikot-ikot na lang muna kami nilang ganyan. May nakita ko lang itong area. Tapos ayan, kung makikita nyo sa may bandang gitna, meron dyang mga bangka. Yun yung ginagamit for island hopping. Tapos yun, nag-decide kami nilang na mag-ikot. Yan, ganda naman ng asawa ko. Ikot-ikot lang kami dyan. Kasi low tide yan, so medyo malayo yung mararating mo. Then may mga seagrass lang din. Ang daming ano dyan, ang daming isdang maliliit. Ayan, may sea urchin pa, may mga isdang maliliit na ibang kulay. Tuwan-tawa ko dyan, kaya binidyoan ko. Yan o. Yan, iba yung kulay niya, color blue. Tapos may kasama siya na ibang kulay din. Kulay orange ata na may black. Tapos yan dito. Banding lang kami nilangga. Siyempre, di yan magpapahuli. Yan, lublob lang. Lublob lang sa yung view. Medyo malayo yan dun sa pinaka namin. Kaya lumayo kami para siyempre madama din naman namin swimming sa dagat. Minsan lang din yan mangyari. Tapos yan, silangga, lublob lang din daw siya. Tatry niya daw. Kaso saglit lang. Ayan o, medyo mabato. Pero enjoy pa rin syempre. Iba talaga pagkasama mo yung partner mo. Yan, kiss tayo yan. So yun, pauwi na rin naman kami. Ang time out pala dito is around 12 p.m. Ang time in namin is 2 p.m. Yan si brother, mabait yan. Tinulungan niya kami makahanap ng ibang spot. Yan, may mga dumarating na rin ng mga schedule na customer. Then, yan, palabas lang din kami. Tapos kung makikita nyo yan, dito sa may bandang kaliwa, ayan, yung may basurahan, dyan yung nila, sari-sari store. Pwede ka rin dyan magpaluto kung gusto mo kapag kung lutong ulam, kung medyo tinatamad ka. Also, as mentioned, meron dyan mga bilas. Then, kung sakali na may dala kang tent, walang problema. Meron din naman silang tent rental. Then, kung pwede ka rin mag-rent ng mga kutsyon, mga unan kung sakali may dala kang tent. Tapos, wala kang dalang foam or higaan. Yan, pwede. Yan, sa may right side. Yan, may kita nyo dyan yung mga motor. Yan yung parking ng mga walk-in. So, dinedevelop pa rin to. Ang dami pa rin pwedeng gawin dito. Ito lang talaga yung naging concern ko. Yung medyo malubak lang. Para dun sa mga nakamotor. Pero, syempre, part pa rin ng journey as camper. Kaya, sulit talaga yung view. Medyo wala lang talagang sad. Medyo sad lang na walang sunset. Pero yun, pwede nyo i-research nyo naman yung weather forecast. Pero syempre, iba pa rin yung pag-accurate. Nung Biyernes daw sabi, maganda daw ang sunset. Kaso ngayon kasi nagkaroon ng bagyo, sa weather forecast naman namin, nakala namin mayroon sunset. Kaso parang magkakaroon ata ng bagyo din. Balik lang kami dito kung saan namin dinaanan. Kakaliwa lang din. Actually, marami pang resort dito. Pero I suggest yung Edna's Beach Campsite kung gusto mo talaga na medyo remote. Kumbaga, medyo tahimik. Although may mga campers din talaga, pero hindi siya katulad ng isang campsite na napuntahan namin na talagang public. Hindi naman sa syempre pag magka-camp ka kasi mas gusto mo yan na tahimik. Tapos yun, kumain kami dito sa Lomihan ni Paring Jeff. Yan. Lomi, bulalo, tapos sisig. Sobrang sarap ng sisig dito. Gusto namin ang lutong. And tapos yung lomi, yun, binaon na lang namin yan. Tapos yung bulalo, kilo din naman. Pero parang mas nasarapan ako sa extra sabaw nila kaysa dun sa sabaw na. Kasi ito, rekta na kami ng Tagaytay. Medyo matraffic talaga dito. Kaya medyo marami rin kasing tao, pero sobrang lamig. Ilalamig kami dito ni Langga. Then yun, yung sa na-request niya, punta dito kami sa may cafe road. Ito talaga yung request niya. Ito yung gusto niya maging side trip bago kami umuwi. Then yun, pinasok lang din namin. Pero nakakaya kung hindi ka order. Yan, kung makikita mo sa taas, ayan, meron siya yung parang bumababa taas. Ang galing, dami rin tao. Tapos, ang kagandahan nito, meron kang beauty sa taas na pwede kang tumambay. Yan, pati yung sa gilid ng hagdan, may mga upuan. Pero ang galing ng gumawa nito. Yan, tuloy-tuloy lang din kami. Meron siyang second floor. Sa second floor, dining area lang din naman siya. So, ang daming tao. Perfect siya for date.
And then families, your friends, yan. Tapos may hagdan lang din ulit papunta ng third floor sa may beauty. Kaya kung makikita nyo. So yun guys, dito kami sa may cafe room. So, after ng cafe route, direkta uwi lang din kami ni Rangga. Pero yun, may ni-request kasi siya na dadaanan namin. Pero yun, nadaanan din namin itong bagong gawang bridge. Siyempre, di kami papaulit yan. Medyo naging controversial lang din to, pero sulit naman. Ganda naman ng gawa. Talaga, at least hindi magiging traffic talaga dun sa sa biyahe. Bale, isang straight lang din talaga siya. Tapos yung time na to, medyo maabot. I think parang hamog din talaga. Kasi yung tignan mo yung paligid. Talagang kakaroon ng medyo zero visibility. Tapos, hindi naman kami nagkapote dyan nilang garden. Diretso lang namin kasi hindi naman ganun kalakas. Yan, after nyan, baba lang din yung pinaka natin. So, ang pinaka-purpose lang talaga nito is talagang maiwasan yung traffic. Kasi nung wala to, talagang wala. Sobrang traffic niyan. Tapos ayun, balik lang din kami sa ruta namin kanina. Tapos ito na yung nire-request nung langga ko. Yung building license sa may Rockwell plant. Tagal na namin binabalak na puntahan to, kaya yun nakita rin namin. Then kung makita mo talaga, simple lang siya pero pag nandun ka dun sa area, talagang parang majestic tignan. Lalo na yan, nung pinasok namin, iba din yung dating niya din sa pag nandun ka sa mismong lugar. Lalo na pag first time, ayan, power plant na yung pinuntahan namin. Pwede mong i-search sa Google. Pero ang pinaka-iconic kasi dito is yung yung iconic dito. Pinaka-bridge, ito, yung bridge na dadaanan. Dapat mas maganda yung pabalik nito. Dapat yung pabalik yung mabidyohan nyo. Medyo di ko lang nabidyohan ito kasi napuno yung Osmo Action 5 Pro ko. Yeah, pero umuwi na kami pabalik. Doon lang din sa may sa may Pansol QC. So yun, kung umabot ka dito sa video na to, maraming salamat sa support. Tapos yan si Kuya. Parang sama kami, kukunin lang tayo. Pabalik na ulit kami ng Katipunan. So mga ka-Wanderers, thank you sa pagsubaybay. Next time gagamitin na natin yung DJI mic mini natin para di na tayo nagre-record ng ganito. Please like, follow and support us. Hit the bell button para updated kayo sa mga latest namin na mga posts. Sama kayo lagi. Sasama namin kayo. Then peace up. God bless you always. Thank you guys.